Ang presidente ng Confederation of Truckers Association of the Philippines tungkol po dito sa plano daw ng mga truckers na pagtataas po ng delivery fees. Malaking bagay po ito mga kapatid dahil karamihan po ng mga produkto sa merkado inihahatid nitong mga truck. Miss Mary Zapata, magandang umaga po. Hi, Miss DJ, Mr. Ted, at sa lahat ng taga-subaybay. Opo. Magandang umaga po. Good morning po. Ma'am Mary, tama no? Nagkaroon po kayo ng membership meeting kahapon kasama po iba pang grupo ng truckers. May napag-usapan na po ba kung magkano ang magiging pagtaas sa delivery fees? Well, lahat kami nakaabang sa mga development na dadating dahil meron kayong mga pronouncement at the news na may magagandang development. Alam naman natin at lahat ng ang major component ng malaking gastos ng trucking operation ay petroleum product. Pagka nagtaas yan, definitely apektado ang aming operation. Hindi lang naman yan per se sa petroleum product. Lahat yan may domino effect yan. Pati mga pyesa, mga gulong, at mga operational concerns maaapektuhan. So, napag-usapan namin yan kahapon at lengthily na-discuss at siguro kung maghihintay kami ng outcome, ng final outcome, kung hindi na tataas at sinasabi na may posibilidad na bababa, baka in a short time, baka pwede kami magtiis muna at hindi kami mag-increase ng rate. Good thing po at least mag-aabang po muna kayo sa susunod na linggo kung magkakaroon nga ng pagtaas. Pero nitong mga nakaraan sunod-sunod na po yung pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Sa ngayon po ba break even pa naman ba, may kinikita pa naman po ba kahit papano? Natatansya niyo po ba kung ilang porsyento yung napupunta dun sa produktong petrolyo dito po sa operational expenses ninyo? Well, yung current increase ngayon is more or less 0.08%. So, marami naman kaming mga principal na malalaking negosyo, manufacturer, trader or what, na nakakaintindi sa sitwasyong ganito dahil hindi naman ito lihim sa kanila dahil overspreading nga ito sa news. So, nagpasabi na kami na pwedeng mangyari ang ganito in the near future, and a week or after. So, inaghihintay lang kami talaga ng totality ng magiging desisyon ng gobyerno kung magkakaroon ba talaga ng price increase or what, or hold for a while. At sana yung ating expectations na magkaroon ng rollback next week, magkaroon ng katotohanan. Oo, so good news pa po ito para sa mga consumers kasi ngayon walang pagtaas sa delivery fees, ibig sabihin hindi pa yan mapapasa sa consumers. Yan po ang malinaw, Ma'am Mary. Yes. Pero alam mo naman, Ms. DK, alam mo, marami naman kaming mga operational concerns at na-focus din yung aming usapan sa pakikipag-usap namin sa DOTR at sa DPWH. Kasi marami, like for example, yung mga vertical clearances issue, yung maraming ahensya na issue na under ng DOTR, at saka DPWH yung overloading law. So, andun lahat ang mga maraming ahensya ng gobyerno, DTI, andun din ang energy, nandun din ang Subic SBNA, andun din yung DOTR, andun din ang LTO. So, napakalawak ng aming usapan tungkol doon at parang sabik ang lahat ng miyembro na makarinig ng report kung ano yung outcome ng aming pakikipag-usap kay Secretary Vince Dizon. Yung nga magandang itanong ngayon dito. Ma'am, nagkaroon na po kayo finally, di ba, ng meeting with Sec Vince. Ano po napag-usapan nyo? Oh, well, to be honest, we are impressed doon sa kanyang parang posturing na hindi siya nagsisisi kahit kanino. Ang kanyang gustong mangyari, magkaroon ng solusyon. Unang-una yung issue namin sa LTO. Unang-una saka sa LTFRB. So, ang kanyang posisyon is lahat ng ahensya na under
his department, uupo kami one time, one day, for a short meeting or even a lengthy meeting para ma-discuss yung mga detalye. Even the TRB, even yung problema namin sa MMDA, even yung problema namin sa LGU, ang sinasabi niya, he will try his best na makasali sila sa meeting also with PPA and Okay. DPW. So lahat yan very, very supportive kami doon sa efforts na yun na magagawin ng secretary ng DOTR. So meaning wala pa talaga kayong konkretong napag-usapan, meaning as in another meeting pa ang na-schedule? Wala pang konkretong resulta. Ang lahat ay sinasabi na yung mga posibilidad na po pwede niyang gawin at ang pangakong kung magkasundo-sundo, ang Okay. lahat ng party at mayroon changes na dapat gawin, it will be put in writing, it will be implemented soon. Okay, sige po. So ma'am, meron ba schedule po ang next meeting na ito, ma'am? Well, kami kasi may scheduled meeting kami ngayon sa MMDA at sa Lunes naman sa PPA. So kami sa general membership namin ulit, meron kami scheduled meeting by July 9 Okay. para sa update. At hopefully, before that July 9, magpatawag na ng meeting si Sec. Vince. Dizon Mm. para may magandang mai-report sa membership. Okay, sige po. So ito na lang po. Doon muna sa ano po, ano? Ito lang, yung sa vertical clearance, para po ito ho kasi medyo importante kaagad na ma-resolve para wala na pong istorbo dyan sa mga dinadaanan po ninyo ng mga expressway. Ano po ang so far po dito, ang problema ninyo at yung pong pag-address sa problema? Well, napakahabang discussion niyan kahapon. At sinasabi ng ating mga miyembro na 20 years ago, 10 years ago, wala namang ganitong problema. At na-discuss namin ito kay Sec. Dizon at good thing, and his side being the government representative, admittedly, yung gusto nating mangyari na itaas ang tulay, scrape yung daan, imposibleng mangyari ang sinasabi niya. Kaya nag-usap na lang kami kung paanong paraan maiiwasan ang mga aksidente niyan. On the part of the tracker kahapon, sinabi nga natin na yung Marilao especially, kung po pwede nating ikutan, umikot na lang tayo at medyo magiging mahaba lang yung biyahe mo, lalaki ang konsumo mo ng diesel at yung turn around mo ay iliit, no? Pero ang pinakasolusyon dyan is, siyempre, magtataas kami ng singil sa kliyente. At sa halip na kung 20,000 ang iyong biyahe papuntang north, siguro magtataas kami ng mga 5,000 para makompensate yung nawawalang oras, gasto, mga other possibilities. Okay, sige po. So, yan muna ang remedyo habang hindi pa ho talaga resolve kung sinong gagawa nitong bridge na ito para maitaas po, no, na hindi na nga sabitan ng mga trucks po ninyo. Pero yung sinabi mong gagawin, yung possibility na yun, natataasan, admittedly, sabi nga ni Sec. Dizon, baka not in our lifetime or sa mahabang panahon na pag-usap, baka materialize dahil if that will pursue, mahihirapan ang government sa budgeting or what the resources ng gobyerno. Anyway, sige po, tatawagan namin yung NLEX dito kasi narinig ko sila mukhang ang sinasabi daw sila na ang aako sa gastusin kung papayag lang yung gobyerno. Ay nako, Ma'am Mary, same old problem, same issues pero kami po'y sumasaludo dahil mukhang hindi pa rin po kayo nauubusan po ng pangunawa at pasensya sa mga taong gobyerno po nakakausap ninyo. Well, kung meron lang tayo sana ng ibang gobyerno, Ted, sa Pilipinas, baka meron tayong alternative. But we only have one government in the Philippines. Kaya kung sa tiis, tiyaga-tiyaga, pakikiusap at naghihintay din tayo ng magandang resulta at the end of the tunnel.
Opo. Sige ma'am, muli kaming tatawag ma'am at kung kailangan po ninyo muli ang aming pong programa, ang aming pong tulong, kayo po lamang wag mag-atubiling tumawag po sa amin sa anumang pong kaparaanan. Salamat po Ma'am Mary. Yes, salamat din Ted, kayo yung mga tao sa news, sa press, kayo yung laging umaalalay sa issue ng transport industry. Salamat. Opo, salamat ng marami at mabuhay ang inyong hanay. FM.